Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, Happy New Year po sa ating lahat. No, eto na po, may bago po tayong pasabog. Ano na po nangyari kay Libiste? No, nakakatakot po dahil po dito sa kanyang huling post, nakarin kagahapon pa po, sinabi niya rito sa kanyang mensahe, no, na una, nilabas niya muna itong lahat ng listahan ng DPWH, 75 na DPWH project na may budget na 8 billion. Ha? Take note ha, hindi ito milyon, 8 billion ito. Ha? Halos ito na talaga ang isa sa mga nakalagay doon, nakatag. Ayan o, na nakatag ay OP, ES, SAP. Ito, pangalawang labas niya to mula agahapon. Lumilitaw po yung OP, Office of the President, yung ES, Executive Secretary, at yung SAP, medyo nakalimutan ko pero may madadaan natin. Ngayon, pag binaba mo pa dito, mapapansin natin yung kanyang post, dito, ngayon, may check siyang pinost, di ba? Ngayon, ito pa, ito yung bilang ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagagawa ng ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nananawagan na isa publiko at imbestigahan ang nilalaman ng Cabral Files. Kabilang dito ang ating ginagalang na Senate President Tempore Ping Lacson na nakakuha ng kopya ng mga files at House Senior Deputy Minority Leader Egay Irise na naghain ng resolution ukol dito. Dahil sa dami ng mga taga-DPWH Ombudsman, iba pang mga opisyal, pati na rin ng media, ay may kopya ng files na ito. Masabi ko lang, lalabas ang buong nilalaman ng mga files. Para sa mga nasasaktan sa aking mga binubunyag, huwag po kayong mag-alala, mananahimik po ako tungkol dito simula January 1. Maliban na lamang kung may mga bagay na kailangan kong tugunan. Ayan na. Sumuko na po ata si Libiste sa pagkakataong ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sinabi niya rito may mga kopya si Tempore Ping Lacson at ang media si Erice. Teka muna. Bakit si Leandro Libistre lang ang pinababayaan nyo na maglabas nito? Nasaan ang gobyerno natin? Hindi, ito bagong taon na. Wala namang pinagkaiba ang bagong taon sa December 2025 eh. Walang pinagkaiba, ganun pa rin ang sitwasyon eh. Hindi katulad nung araw, pag nagbagong taon, talagang bago ang pangyayari. Kaya nga ngayon, di ba, kita nyo, nag-celebrate ng mga bagong taon niya, medyo hindi na masaya. Di ba? Kasi makikita mo yung putukan, yung fireworks, saglit na lang. Dati, pag nag-fireworks, alas 11 pa lang, ang galauna, andyan pa. Di ba? May mga nagpapaputok pa na alas 2. Sa bagay, bawal kasi paputok eh. No? Ngayon, dati kasi masaya talaga ang bagong taon. Pag sabing bagong taon, bagong buhay, talagang madadama mo sa unang araw ng January. May mga tao pa madami. January 1, daming tao sa kalsada. Party sila. Ngayon, papansin mo, hindi na eh. Di ba? Ibig sabihin dito, ibig sabihin dito, sa pagkakataong ito, wala nagbago. Kasi baka isipin ng mga tao, ay bagong taon na, kalimutan na yung Cabral Files na yan. Kalimutan ng lahat. Hindi ganun po yun. baka ibaon nyo sa limot to, bagong taon, hindi po ganun yun. Dito, nakapagtataka lang, bakit hindi natin tinutulungan si Libiste? Bakit tayong nasa gobyerno nakaupo, tayo ang otoridad? Si Libiste is public servant. Pero, hindi niya tungkulin na magsiwalat dito. Ginagawa niya lang to is kasi siya ang nakakaalam at siya ang may kakayahan na allegedly na inagaw ang files. Hindi naman dito ang pinag-uusapan kung inagaw niya o ano. Didemanda nyo kung inagaw niya. Demanda nyo na harassment o ano man. Pero ang pinag-uusapan dito, importante dito, yung files na hawak ni Leandro Libistre ay galing mismo kay Cabral. Di ba? Kitang-kita. So, ano ibig ko sabihin? Bakit si Leandro Libistre lang ang pinababayaan nyo? Nasaan ang otoridad? Asan ang administrasyon? Bakit wala na ba? Wala na ba talaga? Talaga ba nananahimik kayo? Harap-harapan? O ngayon, hindi na Pasko, bagong taon. Tapos na ang mga okasyon. Tapos na ang paglilibang. Tapos na ang kaisipan nyo na ay mga tao yan yung nalilibang ngayon sa okasyon yan. O ngayon wala na. Back to normal na. O ngayon, sa Lunes aabangan ng taong bayan. Ano ngayon actually dapat niya Friday. Ano ba ngayon? Friday?
Dapat niya, Webes, mas maramdaman ng taong bayan yung sagot nyo eh. Bago pa lang magbagong taon eh. Para sa panibagong taon, ha, wala nang iintindihin, salpak ng salpak na lang. Eh ngayon, bakit yung pinababayaan si Libiste na siya lang? Di ba? Nasaan ba si Vince? Nasaan ba yung mga sumasawsaw ng politiko? Nasaan na kayo? Nasaan na yung nagsasabing nagrally ng September 21, nagrally ng November 30, na pinaglaban ng korupsyon? Nasaan na kayo? Ba't di kayo matagpuan? Ba't di kayo magsalita? Ba't di nyo ilabas yung papel na meron hawak si Tempore Lacson at yung iba pang nasasabing media na meron daw, ba't di nyo ilabas? Bakit di nyo pilitin yung DPWH na Vince? Ilabas mo na yung kopya mo, itugma dun sa kopya ni Libiste. Ba't ayaw nyo ganunin? Ano, parang kayo mga pinklawan, magmamasid na rin? Sa panahon na to, hindi pwede magmasid. Tandaan nyo. Dahil hindi naman to nanonood eh. Hindi naman ito yung pelikula kung saan may katapusan. Matatapos lang ito pag inaksyonan. Tandaan nyo. Yung mga pinklawan, nagmamasid lang kami. Hanggang ngayon, nagmamasid sila eh. Di ba? O ngayon, nakakatakot ito, pag gumintuto si Leandro, pag gumintuto sa kanyang ginagawa, sino pa mag-expose ng mga iba pang mga detalye? Si Marcoleta, siyempre, tumigil na. Bakit? Anya, tumigil. Ano, Marcoleta, tumahimik ka na, ano? Eh, tinanggal niyo po, Blue Ribbon eh. Tatahimik talaga. Ikaw ba naman, halimbawa, doktor ka, tanggalin ka sa pagiging doktor, sasabihin mo, ano, ba't di ka na gagamot? Eh, loko-loko ka pala, tinanggal mo sa doktor eh. Tama, mali. Ibalik nyo sa Blue Ribbon. Yung mamang nasa Blue Ribbon niyo, may ginagawa? May ginagawa ba? Walang ginagawa. Walang accomplishment. Ngayon, patunayan mo ngayon New Year. Meron ka daw kopya, sabi ni Leandro Libiste. Ang gawin mo, ipakita mo sa tao yan, tama man yan o mali, imbestigahan mo. Bakit tahimik ka? Pati ikaw tahimik ka. Di ba? Ano ba mahalaga sa inyo? Yung pangingilag nyo sa boss nyo o yung sa taong bayan humihingi ngayon ng kasagutan? Agahapon libang na libang yung taong bayan kasi nga New Year. Vesper, medianoche saka Noche Buena ng Pasko. Libang na libang sila. Eh ngayon, normal day na. Libang pa ba sila? Sige nga. Inahanapan na kayo. Nasaan na kayo? May gobyerno ba tayo ngayon? Di ba? Parang wala tayong gobyerno eh. Napapansin ko kasi kung meron, sumagot na to eh. Eh buti pa nga yung mga ibang mga kaso, huli kagad. Di ba? Pag may paputok, andyan kagad. Yung buti pa nga yung wedding na nawawala eh. Yung bride na fiancé nawawala. Pinagtyagaan hanapin eh. Inimbestigahan eh. Mahahanap mo ba yun kung hindi ka nag-imbestiga? Etong files na mahalaga, ba't di nyo hanapin? Di nyo imbestigahan. Di nyo pa imbestigahan sa magaling. Hanapin kung ano totoo. Ipatunayan nyo na mali si Leandro, mali yan. Ito totoo. Iharap mo totoo. Ito. Invento ka, Leandro. Ganun ka simple. Ba't di nyo maharap? Ang tagal nyo mahiharap. Dahil kung meron na sa cabinet lang yan, siguro sa cabinet lang yan, sa computer, isang type lang yan. Tama? Kung sa cabinet, mga files, may mga letter lang yan. Sa hospital niya, sa dami ng hospital, sa pasyente, sa dami ng pasyente, sa hospital, isang kalkala ng mga nurse, kuha na yung pangalan eh. Ay, ito, may record ka. Ito ba, budget ng Pilipinas, billion pinag-uusapan, hindi nyo mahanap sa cabinet nyo, hindi nyo mailabas? Asan si Vince? Hindi mo ba? Nagtatanong ako. Sorry, opinion ko lang lahat yan. Di ba? Kaya nasa na po si Leandro. Wala na. Tahimik na. Ito po, isang senador po. Alam mo, kasi New Year. Di ba? Dapat, huling post na ni huling post yata ni Libis ito. Normal days na ulit siya. Hindi na siya nag-post. Siguro, baka tulog pa to. Sabihin, baka last day niya to, sabi niya, January 1, hindi na siya magpo-post ng ganito. January, di siya na mangingialam eh. Sino pang aasahan natin? Wala nang Leandro Libiste. Natuwa kayo kasi aatras si Leandro. Sige nga. Sasabihin niyo, napahiya si Leandro. Kasi, nag-iimbento siya ng mga nilalabas niya. Nag-iimbento ng nilalabas? Hindi niyo pa nga kayang patunayan na nag-iimbento siya. Mapapatunayan mo lang isang bagay na peke kapag nilabas mo yung tunay. Tandaan mo yan. Habang hindi nilalabas yung tunay, yung peke na pinagkakamalan nyo, mananatiling totoo. Tandaan nyo yan.
Ipakita nyo yung buo. Diba? O ito, kaya si Senator Robin, tama si Senator Robin eh. Sana mangyari to. Panoorin natin si Senator Robin. Oh, talagang tong mamang ito, nag-iisip, ito sa lahat ng mga senador, isa ito sa mga nag-iisip ng paraan para mapaganda ang Pilipinas. Bagaman action star siya, artista siya, pitatawanan siya, pero yung mga sinasabi niya, malaking punto sa Pilipinas pag nangyari. Panoorin nyo to. Pero bago yan, Happy New Year sa inyong lahat. Para sa mga ganitong mga maanghang at may init na usapan at mga kakaibang mga deduction natin at mga teorya, opinion, pagpuna sa mga news, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating para lagi kayong makakarinig ng mga ganitong usapan. At syempre, ilagay nyo na rin sa baba kung kayo ba ay naniniwala na kay Leandro Libiste ay tuluyan na talaga siyang mananahimik para lang sa kapayapaan ng Pilipinas. Kasi kapalit nun, syempre, alam naman natin, mananatili ang kasamaan dun sa mga nangulimbat ng budget ng Pilipinas. No? Sana, wag nang si Libiste na umurong. Sana magpatuloy siya sa expose niya. No? Pero naniniwala ba kayo na si Leandro Libiste ay mananahimik niya talaga? Sige po, ilagay tapos ikwento nyo kung bakit at anong dahilan. Bakit siya mananahimik? Oh. Ganitong klaseng korupsyon, gumawa tayo ng mga batas na matitigil tayo. Pag sinabing matitigil tayo, una, yung pong konstitusyon, balikan natin. Kasi dyan sa konstitusyon, sinasabi dyan, meron tayong karapatan na rebasyuhin yan at gumawa ng amendment. Tanggalin na natin yan. Kailangan kung talagang ayaw natin ng korupsyon, huwag na tayong makialam dyan. Yan na lang ang pwede nating gawin. Kung ayaw naman nating rebisahin o amendahan ang saligang batas, yung akin na lang batas na akin panukala. Yung mahiya naman kayo. Kasi dyan po sa mahiya naman kayo, sinasabi po dyan na ang mga mambabatas ay hindi napapayagang gumawa ng kanilang mga individual amendment na sila ang magsasabi kung ano yung mga gusto nilang proyekto. Dapat po yan ipagbawal na para alam nyo, kapag yan nangyari, hindi, marami na rin ang hindi kakandidato. Hindi na ho natin magiging problema ang political dynasty dahil pag yan ho ay tinanggal ninyo sa mambabatas, wala na ho palagay kung kakandidato kasi wala na silang kickback. Sir, yung issue po ng corruption ngayon, hindi po natatanggal sa psyche. Si Robbie, bago mag-senador yan, hindi na para mangurakot yan. Mayaman na yan. Huy, si Robbie ang dami nagawang pelikula. Siya nasa top 1 dati. Malaki bayaran dati ng mga pelikula. Mga ganyan. Diba? Kung talagang ikaw wala pa naman libang, wala pa naman masyadong mulon, wala pa masyadong luho, mga cellphone, makakaipon ka talaga. Ang laki ng ipon. Nakita mo salin yan. Diba? Hindi naman nangurakot yan. Salin niya, 275 million yata. Ikaw lang sa bangko, may 10 milyon ka, mayaman ka na eh. Hindi mo na mauubos yun kung ikaw matalino eh. Ito, 275 million. Isipin mo. Alam mo kasi, bakit ako nabase sa yaman ng tao? Naniniwala kasi ako pag mayaman ng tao, wala siyang ibang hinahangad. Tandaan mo, mapahaba ang kanyang buhay. Pangalawa, makakatulong sa kapwa niya na mahirap. Kung paano siya naging mayaman, ito isasabihin niya sa mga taong mahirap. Pangatlo, tumutulong siya sa mamayang Pilipino. Malasakit na ika nga. Kasi nga, payapa ka na eh. Mayaman ka na eh. Wala ka na ibang iisipin kundi layunin mo para sa tao naman. Darating ka dyan eh. Maliban nila kung swapang ka, ikaw negosyante lang, swapang ka, wala kang pakialam sa nangyayari sa bayan, politiko ka man hindi, swapang ka. Pero yung mga tao na mayayaman na talaga, iniintindi yung mga kapakanan ng taong bayan. Katulad nino, ni Libiste. Wala na ba ibang hangarin si Libiste? Hindi naman posisyon eh. Makatulong siya. Di ba? O sige, palagay natin, no? Umahangad si Libiste ng posisyon sa Senado. Ano naman? Hindi, ano naman? Bakit? Hindi ba maganda yung ginagawa niyang paraan? Nakakatulong na siya? Kung yun ang paraan niya at nakakatulong naman sa Pilipinas, na-expose niya lahat ng kalokohan nito. Masama ba? Di ba? Hindi masama. Ano ibig kong sabihin? Makikita mo yung tao na nagsasabi ng totoo sa pamamagitan ng kanyang yaman.
Kahit sa Biblia, ganyan eh. Ang pinagkakatiwalaan ng araw, yung mga talagang, kahit hanggang ngayon naman eh, di ba? Ang pinagkakatiwalaan ng tao, yung mga mayayaman eh. Dahil sila yung mga taong hindi na kailangan magsinungaling pa. Kasi minsan, kadalasan sa mga ganitong usapan, nagsisinungaling ka dahil para sa karangalan mo, para sa katanyagan mo, para dun sa business mo, para yumaman ka. Eh, itong mga to, hindi na kailangan magpayaman ng mga to eh. Kaya yung mga sasabihin nila, eh talaga real talk. Di ba? Hindi para mag-iimbento sila business na kung ano-ano. Di ba? Oh, tama siya sabi ni Senator Robin, tanggalin to mga kalokohan na to para mawala ng gana yung mga tumatakbo. Kasi tumatakbo na naman minsan yung mga, ako marami yung kakilala, mga tumatakbo sa politiko. Gusto tumakbo para hindi siya makatulong eh. Gusto tumakbo para talagang kapangyarihan lang eh. Magkaroon ng sahod na malaki. Ginawang negosyo yan eh. Ginawang business yung pagtakbo sa politiko eh. Hindi ba? Sambayan ng Pilipino. Alam mo naman sir, tayong mga Pilipino, noon tayo na mabilis makalimot. Dumadaan, lumilipas yung issue, pero yung issue ngayon ng korupsyon, kahit ngayon sir, nananatili pa rin. Anong tingin mo sir sa ginagawang paghahalongkat doon sa Cabral Files, issue po ng DPWH insertions, flood control anomaly, korupsyon sa Kaban ng Bayan, sir? Una po, ako po ay nagdarasal at nagbibigay galang po sa pagpanaw ni Yusek Catalina Cabral at tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Nalulungkot lamang po tayo na kung sino po yung tao sana na makapagbibigay ng liwanag sa lahat ng ito ay pumanaw na. Alam nyo sa ngayon, mga kasama, ang hawak lang natin ay puro chismis na lang, ano? Puro expose na lang ni ganun, puro expose na lang ni ganito. Hindi na po natin malaman kung sino po yung paniniwalaan natin dahil yung pong Yun nga eh, hindi talaga tayo maniniwala kasi walang investigasyon nangyayari. Yun na nga lang simple ipakita yung burol ni Cabral eh. Ikaw presidente ka o ikaw senador ka o ikaw nakaupo kang congressman. May kapangyarihan ka na magsalita doon sa pamilya ni Cabral. Oo, igalang natin. Pero siya kasi, isa yung tao na, alam nyo kasi, tama sinasabi ni ni John Wick eh, kahit papaano eh. Walang patay-patay dito. Hahabulin ka pa rin namin kahit patay ka na. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hahabulin ka dun sa tema na kahit patay ka na, yung kayamanan mo, pwedeng kunin kung mapatunayak. Pwedeng imbestigahan pa rin yung nasa bahay mo, i-search warrant. Pwedeng ganyan, yung mga palis mo. Actually, palis niya ni Cabral, pinagkakagulan niya yun eh. Diba? Siya gumawa. Yeah? Ibig sabihin, kahit patay na yung tao, may kapangyarihan ka magsalita. Aba, presidente ako, sabihin ko, Cabral, pamilya ni Cabral, isusumpi na kayo, ipakita nyo yung burol para masatisfy yung tao. Dapat inuutos siya ng gobyerno eh. Diba? Hindi yung niloloko na tayo, tapos niloloko pa tayo sa burol. Ano ba si Cabral ba yan? Naniniwala kami sa balita, nagpakatihulog siya, sige, tasakyan namin yon. May ebidensya lahat. Pero, asan man lang yung katawan? Asan yung paburol? Ba't di pinapakita? Walang lamay. Ano na? 12 days na. Nailibing na yata yun. Alam ko sa patay, 7 days lang. Si Akop nga, 7 days lang eh. Di ba? Si Akop, wala pa ata. 6 days lang. 7 days, 8 days. Nililibing niya yata. Eh si Cabral, tumalo ng December 19. Ano ngayon? Uno na. Na-cremate na yata yun. May balita ba tayo? Dumalaw ba ang Pangulo? Nasaan na? Diba? In-announce ba ng mataas sa Pilipinas o ni Claire? Ito po kay Cabral. Dapat ina-announce yan eh. Bakit? Waka sabihin, patay na yan, wag na pakilaman. Hindi mo pwede yun. Alam namin patay na yan. Pero yung ginawa niyan, buhay pa. Diba? Sa isipan ng tao. na nakakaalam ay nahimlay na. Ang akin lamang pong masasabi po nating hiling at dasal at salmo sa ating mga kasama sa Senado at sa Kamara, para matigil itong ganitong klaseng korupsyon, gumawa tayo ng mga batas na matitigil tayo. Pag sinabing matitigil tayo, una, yung pong konstitusyon, balikan natin. Kasi dyan sa konstitusyon, sinasabi dyan, mayroon tayong karapatan na rebasyuhin yan at gumawa ng amendment. Tanggalin na natin yan. Kailangan, kung talagang ayaw natin ng korupsyon, huwag na tayong makialam dyan. Tama. Yan na lang ang pwede natin gawin. Kung ayaw naman nating
rebisahin o amendahan ang saligang batas, yung akin na lang batas na aking panukala. Yung mahiya naman kayo. Kasi diyan po sa mahiya naman kayo, ang sinasabi po diyan na ang mga mambabatas ay hindi napapayagang gumawa ng kanilang mga individual amendment na sila ang magsasabi kung ano yung mga gusto nilang proyekto. Dapat po yan ipagbawal na para alam nyo, kapag yan ay nangyari, hindi, marami na rin ang hindi kakandidato. Hindi na ho natin magiging problema ang political dynasty dahil pag yan ho ay tinanggal ninyo sa mambabatas, wala na ho palagay kung kakandidato kasi wala na silang kickback. Opo. Sir, bago ko lang po ibalik ulit kay Partner of Ito, Tiyamak, bakit yung mga politiko natatakot? Minsan na pag-usapan namin yan ng mga vlogger na nasa combo kami. Bakit natatakot yung mga politiko na mag-expose? Alam nyo, maraming kadahilanan Una, takot sila sa seguridad ng pamilya nila. Baka sila ay ambushin isang araw pag nag-expose sila. Si Libiste kasi hindi natatakot Bakit? Kasi una, may mga bodyguard to. May kakayahan to. Kasi alam mo, bihirang-bihira sa mga Pilipino yung may kakayahan na magbayad ng bodyguard. Isa, dalawa, lima, malaki-laking swelduhan yun. Bodyguard, magkano papasahod mo dyan sa isang buwan? 17,000 o mahigit pa. Hindi ko alam kung ano sahod ng bodyguard Hindi ko alam kung 30,000 o 40,000. Lima yun. Saka kukuha ng pera nun. Kung ikaw hindi ka naman masyado mayaman. Diba? Pero kung ikaw bilyonaryo ka, katulad ni Pacquiao, katulad nila Chavit, pwede kang mag-hire ng mga bodyguard na talagang kahit buwan-buwan, magbayad ka ng 1,000,000, pasahod lang sa kanilang bodyguard, pati mga convoy nyo, kayang-kaya mo. Bariyang-barya sa'yo, hindi yung katulad ni Libiste. Kaya, malakas ang loob ni Libiste. Isa sa mga lakas ang loob ni Libiste, hindi dahil sa tapang niya, dahil sa kayamanan din niya na may protection siya. Di ba? Di ba, yun na nga hindi yung sinabi ni Boying at ni Soto, na bakit yung Diskaya, sa yaman nila, hindi nila sila kumuha ng bodyguard. Gusto pa nila witness protection. Di ba? Yun, isa sa mga naging topic yan, di ba? Ibig sabihin, yun ang kadahilan na pag mayaman ka, lalakas loob mo kasi may kaya-kayahan kang kumuha ng bodyguard. Di ba? Meron kang ganun din to. Kaya, itong mga nangyayaring yun, kaya natatakot sila mag-expose kasiguridad ng pamilya nila sa sarili nila. Baka isang araw, ambusin sila. Di ba? Parang ganito. Itong sakya. Di ba? Parang ayaw nila mangyari yan, ambusin sila. Ngayon, pangalawa, saan natatakot ang politiko? Doon sa tinatawag na kaibigan ng politiko. Halimbawa, itong si Soto, si Lacson. Sino ba ang isa sa mga dahilan ba't nanalo siya bilang senador? Di ba si BBM? Sa tingin mo, kaya ba nilang kalabanin si BBM pati yung pinsan niya? Hindi, delikadesa tawag doon. Kahit alam mong mali na yung ginagawa ng isang tao, pero kung siya ang dahilan. Halimbawa, ganito. Yung kapitbahay, yung kamag-anak mo, siya ang gumamot, siya ang nagbayad ng ospital mo buong taon. Ang binayaran niya sa ospital mo, 1,000,000 mahigit. Siya ang nagkargo ng ospital mo. Tapos isang araw, yung kamag-anak mo naiipit. Payag ka, kakalabanin mo yung kamag-anak mo, nagbayad sa'yo sa ospital? Hindi Kahit gaano kasama ginawa nun, hindi mo siya bababayaan. Kaya common sense na lang. Natatakot sila dahil doon sa mga politiko na sila ay dating kakampi. Di ba? Yan ang mga isa sa mga dahilan Pero kung talagang ikaw ay may paninindigan at ang takot mo hindi sa mga politiko o hindi sa seguridad mo, dun sa taong bayan ka takot dahil sila ang bumoto sa'yo. Sila ang may karapatan na utusan ka dahil pinapasahod ka nila. Pinapasahod namin kayo, taxpayer. Dapat sa umpisa pa lang, bago ka tumakbo, inisip mo, kapakanan ng taong bayan na ang susundin mo, kami, hindi yung mga politiko, yung mga may utang na loob ka. Tama, mali. Katulad ni Senator Robin, itong pinapaliwanag niya rito. Di ba? Minsan pong natanong si the late Senator Miriam Defensor Santiago kung ano po ang opposite ng Congress. Sagot po niya, ano? Number one talaga, takot sila sa ambush. Totoo talaga. Yung bigyan nila silang ganito, matitape ng yellow ribbon. Kasi marami nangyari sa mga nakatang history natin, di ba? Nagsalita, di ba? Kaya nga nauso yung salitang, marami ka na masyadong nalalaman, dapat ka nang itumba. Di ba?
Kaya natatakot sila sa mga ganyan eh. Di ba? Oh. Kaya nga, di ba yung mga diskaya ngayon, mga district engineer, nakikita nyo, pag lalabas sila, anong suot nila? Di ba, naka-bulletproof vest sila, tapos punong-puno sila ng vest dito na, baka kasi paglabas nila ng Senate, barilin sila bigla eh. Di ba, naka-bulletproof sila, pag lalabas sila, kahit si Alice Guo, si Tebes. Kasi takot-takot sila eh. Baka ma-ambush lang ganito eh, di ba? Nangyari na sa mga ibang mamamahayag yan, nangyari sa ibang mga ano yan. Di ba, alam nyo na kung sino. Yung mga, di ba, alam nyo na eh. Kaya takot sila. Kaya, yung takot nila na yan, hindi sila bagay. Sabi nga, tama si Duterte, kung ikaw ay presidente at ikaw ay isang politiko, dapat handa kang mamatay. Di ba? Wala kang takot. Pinasok mo yan eh. Kung hindi ka handa, hindi mo ka pumasok dyan, umalis ka dyan. Ganun lang yun eh. Di ba? Nasa Pilipinas ka. Oh. Ang opposite ng progress. Ang sagot po niya, Congress. Nabanggit niyo po minsan, sir, sa isa pong post sa social media na isarado ng Kamara at Senado. Bakit po kayo umabot, sir, sa ganoong ideya na kayo po ay sitting senator po ngayon? Kasi ang trabaho namin ay gumawa ng batas. Opo. Hindi magturuan. Hindi mag-away sa iba't ibang news outlet. Kung ganito lang ang gagawin namin, magtayo na lang kami ng mga show. Mag-talk show ka na lang. Wag tayong nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Tayo ay sinesweldohan para gumawa ng batas. Hindi mag-expose. Pag-expose mo naman, ano naman ang nangyayari? Wala naman. Yung flood control. Ano nangyari? Doon sa flood, wala naman ang din nangyari. Sa akin po lang, kung ganito din lang, wag na tayo mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Sarado na lang natin at mag-con-con na lang tayo, tayong lahat. Gumawa tayo ng, alam nyo kasi nagkaroon tayo nung, nasa sa konstitusyon po yan na magkaroon tayo ng constitutional convention. Gumawa tayo ng bagong saligang batas. At paggawa natin ng saligang batas na bago, lahat ng natutunan natin ngayon, kung paano itong ating saligang batas ngayon, kung paano sinasalbahe ng mga mambabatas ngayon at mga politiko, palagay ko naman natuto na tayo. Makakagawa tayo ng saligang batas uli na mababantayan na natin. Yung mga una-una na, anti-political dynasty, number 1 yan. No? Pangalawa, dapat wala na talagang pakialam ang mga mambabata sa budget. Wala na talaga para ano tayo. Siyempre, death penalty, sorry sana bumalik na yung death penalty. Yung death penalty na yan, pabor ako dun sa napatunayan. Hindi ako pabor kung gamitin niya kung saan. Sa akin lang ito edukasyon ito matututunan to. Ang death penalty po yan, gamitin lang sa napatunayan nang talagang siya dun sa partikular na kumuha ng pera, nagnakaw. Pero kung gagamitin niya kung saan, halimbawa, simpleng nagnakaw, simpleng nagkaroon siya ng problema, nakulong siya, wag. Para dapat partikular lang doon sa mismo na plunder, na kaso, napatunayan siya talaga kumuha. Yan, pabor ako dyan. At para sa mga gagawa ng plunder. Yan, tama. Ako, para sa akin, ito na ang umpisa para tayo ay maging one house na lang. Unicameral. Hindi na tayo, wala ng Senado, wala ng Kamara, one house na lang. Pag unicameral po tayo, napakatipid po niyan. Siguro mga 2 trilyon ang matitipid po natin dyan sa budget. Tama. At higit sa lahat, maging federal na po tayo para pantay-pantay po. Yun po ang aking mungkahi. Opo, Senator, sa tingin niyo po magiging madali yung inyo pong naging mungkahi, considering po ang maaaring matamaan yan is yung mga politiko po. Sila din po yung magde-decide. Meron pa bang ibang pamamaraan para mabago at least, kumbaga, nabanggit po nga, sa pangalan pa lang, mambabatas. Dapat nagagawa lang talaga sila ng batas. Hindi sila nag-allocate talaga ng budget, Senator. Alam nyo, napakagandang tanong po niyan. Marami pong mga lumalabas sa social media, pinupuri yung Sweden, pinupuri yung mga ibang batas sa Europe.
sapagkat gumawa sila ng panukala at sila'y nagpapatupad ng batas na yung kanilang taong bayan ay may kapangyarihan na magbago ng batas at gumawa ng batas. Alam po ninyo, meron po tayo yan sa konstitusyon. At yan po yung People's Initiative. Nagkakataon lamang po na itong PI natin ay nagagamit sa ibang political agenda. Sariling personal kanila pong interest. Kailangan po ma-realize ng ating mga kababayan ang kapangyarihan po ninyo na kayo po, pwede po kayong mag-amenda ng batas basta kayo lamang po ay maniwala sa inyong mga sarili at huwag po kayong magpagamit sa mga politiko. Katulad po niyan, nagkaroon po ng napakadaming protesta, nagkaroon ng September protest, nagkaroon ng November protest, pero nakakalimutan naman ninyong pumirma. Kung kayo po ay pumirma, ilang milyon kayo, yan po pagdila natin sa COMELEC, ay napakalaking bagay po yan. Pwede nyo pong revisahin ang konstitusyon. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan, huwag po tayong puro sigaw. Alam nyo, kung puro tayo sigaw, walang aksyon, medyo kulang po yan. Samahan po natin ng aksyon yung sigaw. Pumirma po kayo. Pumirma kayo sa isang bagay na hindi kayo nabayaran, hindi kayo inimpluwensyahan, isang bagay ito na galing po sa inyong puso at tandaan nyo lagi, ito ang pinakamatanding kapangyarihan po ninyo. People's Initiative, nandyan po yan sa konstitusyon, gamitin natin ng tama. Opo, balikan ko lang, Senator, yung Ito yung sinasabi nila na hindi daw marunong mag-English, hindi daw marunong magbasa ng batas. Akala nyo lang yun. Magaling mag-English yan. Nagbabasa ng batas siya si Senator Robin. Diba? Minamalit nyo masyado yan, pero marami alam yan. investigasyon po, no? Nagkaroon ng investigasyon sa Senado, meron din sa Kamara, meron pang ICI, na itatagang ICI, meron pang ombudsman sa issue po ng Pero alam mo talaga, kung talagang ito lang para matapos ng issue na to, di ba sabi ko nga si Libiste, pawala na. Hindi natin alam kung susisipot pa yon. Dahil sabi niya, January 1, titigil na siya. Yeah? Sino pa magtatanggol sa Pilipinas? Kung ibalik natin si Senator Marcoleta, tanggalin yan, sabi niya ni People Initiative natin niya si Lacson, tanggalin natin yan si Lacson, ipalit si Marcoleta. Sana ipalit para maimbestigahan na. Ayaw nilang imbestigahan eh. Si Lacson, nakita niyo ba nag-iimbestiga? May hearing ba? Wala. Anong ginagawa niya dyan? Sasabihin siya magaling. Meron ba naman investigador na magaling? Pinagmalaki pa ni Soto na magaling tapos hindi nag-iimbestiga? Paano ka naging magaling? Ha? Paano mo sinabi, magaling sa basketball yan? Pero hindi naglalaro. Di ba? Paano ka naging magaling? Ha? O pinaniniwala mo lang yung mga taong bayan? Di ba? Dapat ibalik si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Di ba? Etong taon na to, magpapirma. Sana, kung meron na, hindi ko alam kung sabi ni Senator Robby, People Initiative, ibalik si Senator Marcoleta dahil yun na lang ang tanging paraan para masolusyonan ito. Paano masolusyonan ito? Si Libiste nga, makapangyarihan ng bilyonaryo, di masolusyonan na eh. Ayaw aminin eh. Sino makakapagsolusyon ito? Hihintay nila yung 2028? Hindi naman para hintayin si Sara eh. Sa atin lang, mapanagot yung mga big fish. Hindi naman si Diskaya eh. Kaya, ano gagawin? Kaya ibalik si Senator Marcoleta sa bilang Blue Ribbon. Etong taon na to, babalik si Senator Marcoleta mas maganda sa Blue Ribbon. Diba? corruption, lalo na sa flood control projects. Kayo po may kontento sa takbo? Ang dami na pong nag-iimbestiga, pero kontento po ba kayo sa naging resulta po? Nakukulangan kayo or nakikita nyo po parang may pinagtatakpan? Sa akin pong palagay, ako po naman ay naniniwala na kapag dumating ang punto na inihiwalay natin ang politika sa mga issue na ito, ay meron po tayong pupuntahan. Pero hanggat tayo ay nakapaikot sa politika at sa mangyayari sa darating na presidential election sa 2028, ay wala po lahat pupuntahan ito. Wala. Sana dumating Kailangan po ang punto na ang investigasyon natin ay tunay na walang kinikilingan. Ibig Si Senator Marcoleta, sabihin, walang partido, walang presidente, walang vice president,
walang Senate President, walang Speaker of the House na sinisino. Ito nga ibig sabihin ko si Senator Marcoleta ibalik sa Blue Ribbon. Sabihin ko sa inyo, matatapos to lahat tong usapan to. Walang solusyon dito, maniwala kayo. Ang solusyon lang dito sa ngayon, ibalik si Senator Marcoleta or hintayin yung 2028. Yun lang yun. Hindi rin Kahit hintayin mo yung 2028 wala rin aamin yan alam nga naman uupo yung bagong presidente, ito lang ang trabaho na naman. Yung nakaraang administrasyon. Dapat niya, pag buupo ang bagong presidente, tapusin na. In nakalipas, wag nang alalahanin. Di ba ganito nangyayari ngayon? Puro Duterte, matapos yung termino nila, kaka-Duterte nila. Di ba? Kakakumpara kay Duterte, di ba, Auntie Claire? Kakakumpara nyo kay Duterte. Dapat di na ganyan. Kayo na nakaupo linisin nyo na. Kaya nga kayo bago nilalang taong bayan Kayo pagkakatiwala, tapos babalik ka sa nakaraan. Hindi kasi, yung nakaraang administrasyon, hindi yun. Eto, problema nyo, kayo na umupo dyan. Kayo nagpresenta Di ba? Kayo susunod na namamahala sa bansa Kayo nagpresenta Tapos sabihin nyo, sisisi sa nakaraan. Anong logic yan? Di ba? Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Ito po ay Happy New Year po sa inyong lahat. Paalam sa inyong lahat.